Kailan lang guys yung mga smartphone po sa mga 10,000 to 15,000 na mga SRP. Is either pipili lang po tayo kung ano ba ang priority natin sa isang smartphone na hinahanap natin. It's either magandang display o kaya naman magandang camera. Kung performance naman ang hanap natin, syempre yung meron po magandang processor. Pero yung ibang specs po nila, doon po tayo makakita na meron po mga tinipid. Napakadalang meron pong lumabas sa smartphone na para bang walang tinipid sa kanyang specs. Sa presyo po na meron siya. Yung merong magandang display at solid din syempre na build quality. At processor din guys na kahit pa paano malakas na rin po kung ipang-gaming natin siya. At Android version din guys, naaabutin po ng ilang taon. At finally, meron na po ako marirecommend sa inyo na napakagandang smartphone sa 13,000 na presyo. Ito syempre si Tecno Camon 40 Pro 5G. I think isa to sa pinaka-perfect na smartphone para sa akin ngayon 2025 para sa mga naghahanap po yun ng balancing specs na hindi po tinipid. Pero alam niyo naman na po ang focus po ng smartphone na to at sigurado magugustuhan to guys na mga mahihilig mag-camera dyan dahil napakalaki po ng improvement sa kanya. Bigyan ko lang po kayo ng konting context sa kanyang camera nito si Tecno Camon 40 Pro 5G. Naka Sony LYT700C po yan na sensor. Mas maganda pa po yan guys compare kila Oppo Reno 13 at kay Redmi Note 14 Pro 5G na naka Sony LYT600 lang po na sensor. Ibig sabihin kung sa sensor po tayo magbe-base, di hamak na mas maganda po itong kay Tecno Camon 40 Pro 5G. Tapos mas mura pa yung kanyang presyo. Ibig sabihin guys, talagang tinalo po ni Tecno yung karamihan po sa mga smartphone ngayon sa mga kulang 30,000 po na mga SRP. Considering pa guys, na 13,000 lang po yung kanyang presyo. Napabili po talaga ako ng camera ng smartphone na to. Dahil meron pa po siyang tinatawag dito na flash snap dito sa kanyang camera. Example, gusto mong picturean yung boyfriend mo na magaling mag-basketball. Ang problema lang ng camera mo. And magiging blurred po siya pagka ang pinipicturean po natin, gumagalaw po yung subject. At ngayon, kayang-kaya na po ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Ito isang sample guys. Isang mabilis na talon lang. Pero mapipicturean natin siya ng mabilis. At malino pa rin. Salamat po sa may flash snap na nandito sa may Tecno Camon 40 Pro 5G. Ito pa mas mahirap na mga example. Magbabalibag po tayo ng ilang mga bagay dito. Tingnan nyo po kung ano magiging resulta niya. Ito po yung mga sample picture natin. Split second lang yan guys. Pero nakuhanan pa rin natin yung mga binabalibag natin mula sa malaki hanggang dito sa pinakamaliit na bato. Kala mong huminto ang oras. Napakalinaw pa rin po naging picture dito sa may Camon 40 Pro 5G. Ito pa isang malaking tulong guys. Itong additional button po ni Tecno rito. Itong color red po sa may left side niya. Tinatawag po ni Tecno to guys na one tap. Pero nakakatuwa lang po dito. Hindi po siya gumagana pagka one tap lang. Double tap siya guys. Para po mag-open yung application po na ilalagay natin sa kanya. Especially po ang camera. Pero syempre joke lang po yan guys. Ang ibig sabihin po ni Tecno dito sa may one tap niya is pwede po siyang gamitin na shutter button. Pag nasa camera app po tayo. At pwede mo siyang i-hold para mag-picture po ng maraming beses. For example, meron kang gustong picture na nakamotor at mabilis po yung takbo niya. Walang problema yan. Dahil makukuha mo pa rin ng malinaw at walang problema. Yan po yung mga naging sample natin. Isa pa lang po yan sa mga features po ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Dahil alam naman nga natin na camera po talaga ang focus ng smartphone na yan. Pero hindi pa rin po tinipid yung kanyang specs. Itong build quality naman isang Tecno Camon 40 Pro 5G. Naka IP68 and IP69 water and dust resistant pa rin yan. Kaya hindi ka rin kakabahan na mabasa po siya. At drop resistant na rin. Dahil naka-Corning Gorilla Glass 7i po siya na protection sa kanyang display. Kaya hindi porket sa may camera po nag-focus ang Tecno Camon 40 Pro 5G, titipirin na rin po yung kanyang build quality dyan. Compare po sa ibang smartphone, nasasabihin po na napakatibay ng smartphone nila, pero tinipid naman po sa ibang specs, especially po ang processor, kasama rin po yung camera. Hindi ba pwedeng bukod sa pagiging matibay, dapat maganda pa rin po yung kanyang ibang specs. Dahil kung papansin ninyo, meron po mga smartphone na napakalakas ang processor. Naka Snapdragon 8 Gen 3, dapat supported dyan ng 4K video sa may back at front camera niya. Pero magugulat ka na lang, naka 1080p lang po yung video quality nila sa may front camera. Pero meron naman mga smartphone na mas mahina yung processor. Pero bakit merong 4K video sa may front at back camera? Tulad po nitong si Poco F7 Pro, 1080p lang po yung supported sa kanyang front selfie camera sa may video po niya. Pero itong si Tecno Camon 40 Pro 5G, mas mahina po yung processor niya. Pero mas maganda po yung video quality na maibibigay niya sa may front camera niya. Dahil supported nga po siya ng 4K video.
At alam nyo ang dahilan kung bakit ganyan, kung bakit po nagiging possible. Yung merong malakas sa processor, pero merong murang presyo pa rin. Dahil ang gagawin po dyan ng Snapdragon or ni MediaTek, is lalagyan po niya ng restriction yung processor po na nasa smartphone natin. Kaya hindi po natin ma-access yung capabilities po ng pinaka-smartphone natin na kahit kaya naman yun ng 4K video, hindi po natin yan makukuha sa smartphone po natin. Dahil nga po mura lang natin siyang nakuha. Kumbaga for example guys, gusto mo mag-check-in sa hotel. Ang kaso kulang po yung budget nyo. Siyempre makakapag-check-in ka naman, kaso walang aircon at walang CR. Pero at least nakapag-check-in ka. Ganon din po sa mga processor. Kumbaga yung pinaka-performance lang po yung makukuha natin. Pero yung kaya po niyang magawa sa camera, doon po siya matitipid. Kaya para magkaroon po ng 4K video to, talaga masasabi natin na nakuha po natin ang full potential ng processor po ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Dahil meron po mga smartphone din. Same processor po ni Tecno, pero wala pong 4K video sa may front selfie camera niya. Pero itong si Tecno, back camera and front camera, supported po ng 4K video. At sa mga nakapanood po ng aking review ng Poco M7 Pro 5G, yung buong video po niyan guys, dito ko po siya kinuhanan sa may Tecno Camon 40 Pro 5G para po magkaroon kayo ng konting idea kung ano po yung kaya niya sa may video. Sa display po guys, meron na nga po siyang AMOLED curved display. Mukhang hindi na po talaga to nilaan ni Tecno para sa mga gamer dyan. Mas magugustuhan to guys sa mga naghahanap lang ng balancing specs, yung hindi po gaming ang focus. Yung mahilig lang po mag social media at mag picture. Kaya kung usapang display guys, hindi na rin naman kayo makukulangan sa kanya. Dahil napakaganda rin po ng display ng smartphone na to. Isa pang bago dito ngayon sa may Tecno is meron na po siyang Tecno AI. Kailan lang po guys sa mga high-end na mga smartphone lang po natin nakikita ang mga AI features. Pero ngayon, meron na rin po dito sa may Tecno Camon 40 Pro 5G. For example, itong motor po na pinicture na natin kanina, i-hold nyo lang po yung home button at mag-activate na po yung circle to search. At sasabihin niya po lahat ng impormasyon tungkol po dyan sa may binilugan natin. Eto guys, ito pa bagong features po ng Tecno Camon 40 Pro 5G. Medyo secret lang natin to guys. Meron po siyang tinatawag na dual system ngayon. Basically, ganito lang po siya. For example, meron pong gusto humiram ng smartphone nyo, pero ayaw mo ipakita yung mga naka-install na mga application at lahat ng mga pictures mo at mga message po sa smartphone natin. Ngayon, ang gagawin po ng dual system, magseset lang po tayo ng 2 password dito. Then, nakadepende po sa may password na ilalagay natin. Yung bubukas po sa smartphone natin. Kung meron kang mga personal na mga message o personal na mga picture na ayaw mong ipakita sa iba, then yung kabilang password ang gamitin mo. At malinis na guys, wala na po silang makikita na kahit ano. Kaya pagka pinakita mo kay Mrs., extra pa yung smartphone mo, wala na po silang makikita sa smartphone nyo. Malinis na po yan. Alam nyo na ibig kong sabihin dyan guys, kaya secret lang po yan. Marami pa pong mga bagong AI features ang Tecno dyan. Sasabihin ko na lang po yung iba dito po sa may review ng Tecno Camon 40 Premier. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Meron din pong pangakong 3 years na Android update si Tecno dito. Kaya abutin din po siya ng Android 18. Saka meron pa po siyang 5 years na security update. Kaya kahit dito guys sa may software po niya, talagang hindi rin po tinipid ni Tecno dito. Saka itong iOS ni Tecno ngayon, grabe guys, napakalaking improvement din po niya. Napakalinis na po ng UI niya at napakakonti na po ng mga bloatware. Napakalaking bagay sa akin ng magandang UI at marami na rin po siyang customization dito. At yung isang hiling ko pa noon kila Tecno, sana pwede na po tayo mag-select ng maraming mga icon dito sa may home screen. Tapos yung recta remove po silang lahat. Maybe sa inyo guys hindi po mahalaga yan. Pero para po sa akin na mahilig po mag-customize ng home screen, napakalaking bagay po niyan. Tapos pwede na rin po tayo mag-select ng mga icon dito. Then rekta po siya sa may home screen. Compare po dati guys, na pagka po sinelect mo yung kanyang icon, kailangan pang pinitin yung add to home screen. Simpleng features lang yan, pero napakalaking bagay kung mahilig po kayo mag-customize ng home screen po ng smartphone nyo. Ito pa ilang sample ng picture natin. Nakakagulat talaga guys. Kahit madilim po yung picture natin, magiging malinaw talaga siya. Pagka pinicturean po natin dito sa may Tecno Camon 40 Pro 5G. At hindi na po yung nakakapagtaka. Dito po ang pinakamagandang smartphone na marerecommend ko sa inyo. Na tinalo pa po ang majority ng mga smartphone sa less than 30,000 ng mga SRP. Pero alam naman nga po natin, hindi po 30,000 ang SRP ng smartphone na to. 13,000 lang po siya guys. At ang nakakatuwa pa po guys, pagka umorder po kayo ngayon sa may online, is makakakuha po tayo ng discount.
Yung 13,000 po niya sa may 8256 is magiging 11,000 na lang po siya pagka umorder po tayo sa may TikTok. Then sa Shopee naman po guys, available yung 12,256 na version na meron pong 15,000 na SRP. Pero makukuha lang natin ng 13,000. Pwede na po tayo mag-pre-order ng smartphone na yan. Tapos meron pa pong gift set na ibibigay si Tecno sa inyo. Kaya sobrang panalo talaga. At alam nyo na guys ang isang dahilan kung bakit po 13,000 na lang yung kanyang SRP. Na dating 16,000 po sa may last year model. Dahil mas mahina na po yung processor na nakalagay dito. Pero napakalaki naman na nabawas sa kanyang presyo. Kaya sakto pa rin po yan guys. Pero upgraded naman yung karamihan sa kanyang specs. Lalong-lalo sa may build quality, sa kanyang camera, saka sa kanyang display. Pero itong performance po ng Tecno Camon 40 Pro 5G, hindi naman yan guys masama para sa may ganitong presyo. Dahil kung i-compare nyo to guys sa ibang smartphone na meron same processor po ng Tecno Camon 40 Pro 5G, eh si Tecno pa rin po ang pinakamura sa kanilang lahat. Ito na po ang pinakamagandang makukuha natin kaysa kila Realme at kay Poco na nasa around 15,000 to 20k po yung presyo. Pero same processor pa rin guys ng Tecno Camon 40 Pro 5G pero mas mura pa siya. Kung wala po kayong tiwala umorder sa may online, pwede rin po kayong umorder sa mall. Pwede rin po kayo mag-pre-order dyan. At makakakuha rin po tayo ng discount ng up to 2,000 pesos. Pero kung sa may online po tayo bibili, meron po tayong link sa may comment section. Palike na lang po yung video natin kung nakatulong. Thanks for watching.